Magandang araw sa inyong lahat. Pag-usapan natin ngayon ito. Sinusulong po kasi ni dating Senator Trillanes na gawing guest candidates ng administration, ito hong Uniteam 2.0. Tawagin natin Uniteam 2.0 ang tatlong taong ito. Si Kiko Pangilinan at saka uh, Bam Aquino and Shell Jokno. However, ito pong unification, hindi naman to unification, it's just a simple collaboration lang. No, gagawin nga lang guest candidate. Para hong si PBBM noon na tumakbo ito sa Kongreso ay ginawa itong, na rin Congress, Senate, ginawa siyang guest candidate ng Nationalista Party. Diba? Pero nasa KBL siya noon. Kaya lang, ginawa ng KBL, nagselos. Senador na nun si PBBM, kinick out nila sa partido. Kasi pumayag na maging guest candidate daw ng Nationalista Party. And then from there, iniwan na po ni PBBM ang Nationalista Party, ang KBL. 'Di ba? Maging noong 2022, hindi rin nagtiwala sa kanya ang KBL, ang PFP ng kampo ni Duterte. Mga Duterte boys ang may-ari ng PFP. FYI lang. Okay? Ngayon, dahil po sila yung nag-adapt sa kanya bilang running mate, bilang kanilang standard bearer, wala naman talaga silang wala naman talaga silang kandidato eh. So, dahil sa pagtiwala nila sa kanya, sila yung kinuha ni PBBM na maging official political party niya. Dahil ang Nationalista Party ay dependent po sa desisyon ng mga Duterte. So ayaw nilang panindigan si PBBM because they think na hindi siya mananalo. Kaya nakaabang pa rin sila kay Digong sa pamilya. So ganon. At then pagkatapos noon si PBBM, hindi naman po bumalik ng Nationalista Party. Di ba nanatili doon sa Partido Federal. Ngayon, nagkaroon ng nasama na po sa kanilang coalition ng PFP etong Nationalista Party and then Nationalist People's Coalition. Kaya nga po nabuo yung 12. Kaya lang ho, marami ron sa 12 anak ng baka, mga basura. Now, dito sa isinusulong ni Trillanes, anong nangyari ho dyan? Ito hong mga grupo-grupo na yan, yung mga kakampink na mga diehard. Yung mga moderate kasi bukas yung isip nila eh. Sabi nga ni Trillanes rito, etong kanyang proposal, kaya niya ito binuo, unang-una, para talagang masiguro na hindi makakapasok ang Three Stooges, yung mag-aama. Kasi naniniwala siya na seryoso talaga, excuse me, naniniwala siya seryoso talaga itong tatlong mag-aama, so Digong, Pulong, Baste, na magsesenador. Now, para masiguro din ang winnability nito ni Bam Aquino. Yun naman din ang isang maliwanag rito. Kaya isinusulong niya po na i-adapt bilang mga guest candidates ito. So, mabubuo pa rin naman po ang 12. Kung ito yung final lineup, buo ang 12, pero kunin naman daw po bilang guest candidate. So, lalagpas po sa 12. Bakit? Alam naman daw, sabi ni Trillanes doon sa pinakita ko sa inyo kanina, may link naman yan mamaya, makikita nyo. Naniniwala kasi siya na hika-host ang winnability ng 12 kandidato. Hindi sila makaka-straight dito. So, ibig sabihin, ramdam na rin ni Trillanes yung public clamor na itigil na natin ang pag-elect ng mga basurang senador. Okay? Kaya lang ang problema, kung ang makakalusot lamang dito ay etong 4. Sa aking tansya ha, etong 4 makakalusot. O isama natin si Benhur Abalos, 'di ba? Isama natin si Erwin Tulfo. Makakapasok pa rin po etong mga Duterte. 'Yun ang kanyang isinusulong. Okay? Ang problema, tinutulan ho at ginawa ng issue ng mga kakampure. Ito ho yung mga literal talaga na ayaw talaga sa mga Marcos. Yung ayaw kahit anong mangyari yung ito ho yung mga taong sagrado de kandado, nilunok yung susi ng pagkakaisa.
pumunta ng Manila Bay, sumisid at inipit sa bato ng nakapikit. Kaya pag-ahon, di niya maalala nasaan ang susi para mabuksan ang isipan niya. Okay? So sila po ngayon kinall up ni Tony Trillanes. Now, um, to be honest with you, dun ho sa tatlong, tingnan nyo ha, dun ho sa tatlo na yon, ang gusto ko lang po talaga dito ay si Shell Jokno. Yan. Ito talaga, hindi to katulad ni Harry Roque na balimbing, nakaranas ng pakinabang mula sa pera ng gobyerno, di ba? Dating human rights protector na po ng human rights violator. Ito po si Shell Jokno, pinagtawanan natin, sinakyan natin yung panglalait ni Duterte sa kanya noon. Tinalait siya because of his teeth. 'Di ba? Na pag ngumiti nga naman kasi, Diyos ko, parang sibak ka pag nakagat ka. Pero naman ho sa paninindigan, 'di ba? Sibak sila sa paninindigan ng taong ito. Yan lang po talaga ang gusto ko diyan. Ito, masyado hong mapanakit sa puso ng mga loyalista yan. For Bam Aquino, si Apo Lakay hindi raw po bayani. And therefore, hindi rin po dapat ito na malibing doon sa libingan ng mga bayani. Sabi nga nilang dalawa, nito ni Kiko, ay wag raw hong pakasisiguro na baka na forever mananatili ang bangkay ni Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Dahil pag sila nakapwesto, hukay ang aabutin. Okay lang naman daw na ilibing doon ang clay o kaya yung wax, pero hindi po yung kanyang mga buto-buto, yung kanyang abo, kung ano man ang itsura niya ngayon, hindi raw po sila pabor doon na yung literal na taong Marcos, yung dating Pangulo, ay manatili doon. Now, mamaya panoorin nyo kung gusto nyo yung video ng interview kay Bam Aquino. But for now, meron na pa lang akong gustong panoorin natin. Tignan nyo to ha, si Kiko Pangilinan. Nga ho pala, nung kinasal po etong si Sharon Cuneta sa kanyang unang gwapong asawa, si Gabby Concepcion, ninong po nila si Apo Lakay. Ngayon, eto hong pangalawang asawa ang bumabastos kay Apo Lakay. 'Di ba? Grabe. Magiging laughing stock tayo sa buong mundo dahil pinatalsik natin yung diktadura noong 1986 dahil sa pang-aabuso, pagpatay, pagnakaw, at ngayon nililibing natin sa libingan ng mga bayani. Kung inaakala nila, maaring nakalibing siya ngayon doon. Pero hindi sila nakakatiyak na mananatili siyang nakalibing doon. Dahil kikilos tayo hanggat sa abot nating makakaya na iwasto itong hindi tamang pangyayari. We will have to undo this injustice that has been inflicted upon the victims of martial law in our nation. And we will tirelessly work to reverse and to undo this burial in the living. So yun siguro ang ating unang salita. Kung may mga katanungan tungkol sa mga legal na mga steps na maaaring may sagawa at iba pang mga pagkilos, ay we are more than willing to answer questions. So, okay, sige. Sir, yung mga binabanggit mo mga pwede pa naisip ko gaano po katagal na maaari. Okay, wala na. Yan. That's Kiko Pangilinan. Okay? So, kung magkakaroon ng... Kasi open open po sa Marcos team eh. Pero para ho sa akin kasi, unawain natin ang ating Pangulo. Presidente po siya ng lahat ng mga Pilipino. Kahit puro sa mga tao na ayaw sa kanya, ayaw sa pamilya niya, ayaw sa atin, presidente pa rin po natin si PBBM. Pero alam niyo ho, nung nire-ready ko tong content na to,
Tapos naalala ko yun, napanood ko to, naiyak ako eh. Parang bigla akong na-imagine na yung nananahimik ng bangkay, 'di ba? Ipinalibing na para matapos na yung mga sigalot. Tapos yung apo ni Ninoy Aquino na sutil, dumalaw kay FL, 'di ba? Tapos eto ngayon, bibit-bitin natin. Kaya nga sinasabi ko mga kapatid, hindi porke itaas ng Pangulo natin ni PBBM ang kamay ng isang kandidato, bibit-bitin natin. Hindi po nagdudulot ng talino. Kung may mga basurang mga politiko diyan, katulad nitong mga nagpapa-re-elect, 'di ba? Katulad ng alam niyo na kung sino yung mga 'yon, ng mga re-electionistang basura, eh dapat po nating iboto. Huwag nating iboto. Nanalo na tayo, naglagay na tayo ng isang Marcos, natapos na po natin ang isang bahagi ng ating trabaho. 'Di ba? Na ipakita uli sa kanila, pagkatiwalaan uli ang mga Marcos, nagkaroon na tayo ng isang presidente uli ngayon, si PBBM. At ang kanyang pagiging Pangulo, ito po ay isang, sabi ko nga, trial and error ito. Kapag si PBBM po ay nagtagumpay, more Marcos, di ba, to come. Pero sana lahat sila ay maging excellenting leader. Pag si PBBM po ay pumalpak, no more Marcos na makakabalik. Lalo na kung ang susunod lang ay si Aimee. Wag na. So ano ang pinakamaganda? 'Di ba? Tulungan natin. Dahil kung tutuusin, ipit dito si PBBM. Pero wag po nating hayaan na may makapasok na mga hindi po yung sabihin natin na walang alam na gawin kung hindi ungkatin yung nakaraan, ituro ang martial law katulad ng trip ni Bam Aquino, 'di ba? Katulad nito ni Kiko Pangilinan na hukayin ng bangkay, huwag kayong pakakasiguro. Bakit? Pag sila na ang nakapwesto, then, 'di ba? Parang ano bang libro ho 'yun? Sa high school na libro to kung No Limit Hangir ba 'yun o El Filibusterismo, na yung bangkay ng isang tao ay ipinahukay ng pare at ipinaanod sa ilog. Parang ganun yung gusto niyang mangyaring kabastusan 'di ba? So wag ho nating iboto. Kahit na gawing guest candidate 'yan. Diyan na lang tayo sa tao na kahit sabihin nating nag-antay Marcos ito, si Chel Diokno, ang laban naman niya po ay para sa karapatang pantao. At hindi nagbago ito, El Filibusterismo, Cheryl, thank you so much. 'Di ba? Maski nung panahon ni Duterte, hindi po natinag si Chel Diokno. Ibinasura natin, nilagay natin sa inidoro, 'di ba? Tingnan niyo kay Risa Ontiveros lang. Ilang takbo ni Risa Ontiveros talo. Hindi siya sumuko, nagkaroon ng magandang pagkakataon, nanalo. Kung walang Risa Ontiveros, sa tingin niyo kaya sino sa mga senador ngayon na mga ilang beses na nagpabalik-balik diyan sa Senado ang maglalakas ng loob na banggain ang Pogo? 'Di ba? So, doon ho tayo sa tawag dito yung may paninindigan at consistent sa kanilang paninindigan. And then doon naman po sa mga humaharang na mga kakamping, well, we understand you and we don't need you. Ganun lang naman po yun. Okay? So isa lang po rito nga talagang gustong-gusto ko. Instead na Kiko Pangilinan, kung makakausap lang natin, kung makakarating lang sana kay Trillanes, mas gugustuhin ko pa po si Trillanes kesa dito kay Kiko Pangilinan at dyan kay Bam Aquino. Okay? So Trillanes, tapos si Chel Diokno. Yan, okay pa ako dyan. Okay? Alright. Pero kita niyo naman ang tapang ni Trillanes
Nakuha niya pa humbanggain yung mga kakamping na yan. Nakuha niyang pitikin ng mga yan. Di ba? No more dilawan. Sawa na tayo sa paulit-ulit na bangayan at yabangan about sa mga apelido nila. We want Philippines to progress for our next generation. I agree. Diba? Never to Pogo protectors, politicians, never to any Duterte, never to pro-China candidates. Yan po yung nararapat. Yan. Kung gano'n ang mindset ni Kiko, Pangilinan ba Makino Chiljok, no, panay walang hiya ang mga yan. Hindi ako payag sa mga tao na yan. Okay, from Villamor de la Cruz. Sa El Filibusterismo yun, yung paring Kastila. Nakalimutan ko lang po kasi kung sino yung tao na ipinahukay yung bangkay tapos ipinatapon. Yun yata yung Kapitan Tiago ba yun? Oh. Alright, so